May nagsabi na ang tagumpay daw, yung malaman mo ang kalooban ng Diyos at gawin mo. So success is knowing God's will and doing it. Hindi naman mali. In fact, tama nga po. Sapagkat pagka tayo gumagawa ng kalooban ng Diyos, nasa tagumpay tayo. Sabi po sa talata ng Deuteronomy 30, verses 19 to 20, aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito na aking ilagay sa harap mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Itong talatang ito relates to the episode in the life of Israelites kung saan pinamimili sila. Ngayong hapon, tulungan tayo ng Panginoong Diyos to choose, to know the will of God, and do it. Magandang araw po. Ito yung lingkod, Fred de Guzman, ang life coach ng Squad 240 ng Philippine National Police ng Santa Maria. Kapiling po natin ating mga butihing kapulisan na matapat na nag-aaral ng salita ng Diyos sa tuwing ganitong pagkakataon at nakikinig na kasama ninyo. Binabati po natin ang mga kapatid natin sa labas ng Bulacan. Of course, even those outside the country to enjoy the lesson of knowing God's will. Tayo po ay binigyan ng Diyos ng napakahalagang o importante na pagpili. Hindi tayo dinidiktahan ng Diyos. Hindi tayo binabaliti ng Diyos. Hindi tayo pinupuwersa ng Diyos na gawin ang kanyang kalooban. Although, yung kanyang nais, yung kanyang kalooban ang pinaka-the best. Yung gawin natin yung nais ng Diyos, malalagay yun sa katwiran, mapapanuto ang ating buhay. Subok na natin. We have our lives doing our own will. Ipinapahamak tayo, inililigaw tayo, iba nga, ikinukulong tayo sa pagpili ng ating sariling kalooban. So tulungan tayo ng Diyos to do His will. So, kung kayo pamimiliin, of course, we are put in the same valley of decision. What will you choose? To do your own will and keep on doing it, or do His will at mapanuto ating buhay. So ang ating desisyon sa tanong na yan will determine your destiny. May isang dakilang lalaki ng Diyos na nagsabi ng mga statement na ganito. Ang wika niya, una, you are free to choose. Tama naman. We were created with a free will. So meron kang kalahiang mamili. Araw-araw, God gave us the freedom to make choices. Tungkol sa mga palagay mo, palagay ko na magiging mabuti para sa atin. Or even the best for us. Medyo set aside muna. Sandali yung sa Panginoon. Pero you and I are free to choose what is best for us. Pero for sa amin, sa akin, sa mga Kristiyanong tunay, sa mga nagpapahalaga sa Panginoon, we are serious in choosing His way. But again, you are free to choose. Pangalawang bagay, you are not free to not to choose. Meron kang layang mamili. Pangalawa, hindi ka malaya na hindi pipili. When you decide not to choose sa mga pagpipilian, you are making a choice. Maliwanag na agad. If you do not decide to choose doing God's will, you are already choosing the wrong thing. Pumili ka na kagad. So,
Pag hindi mo pinili ang gumawa ng mabuti, hindi mo pinili ang layon ng Diyos, automatically, kaya nga matic, you are already choosing evil. If you decide not to choose kung ano yung nais ng Diyos, you are already choosing evil at mga bagay na ayaw ng Diyos. Matthew 12:30, pakinggan sabi ng Bible, he that is not with me is against me. So if you do not crown the Lord Jesus Christ, you are automatically crucifying Him. Walang middle ground. Patlong bagay, you are not free to choose the consequences of your choice. Pag pumili ka ng isang bagay, pinagdesisyonan mong gawin ng isang bagay, hindi mo na mapipili kung ano magiging bunga nun. For example, medyo tinopak ka na pagdesisyonan mo, papakamatay na ako, tatalon ako sa mataas na building, and then you jump. Mabilis lang, habang ikinasa ere. Naisip mo, uy, mali pala, babalik ka, doon sa pinanggalingan mo. Ano to, cartoons? Walang ganon. You chose to destroy your life, susundan ka na nakapamakan. Sinira mo ang sarili mo sa kabibisyo. Huwag ka umasang lulusog ka. Sinira mo ang mamerisyo ng kapwa. Huwag mo sabihin papalakpakan kanila. So, you made your choice. You are not free to choose the consequences. Sabi ng Jeremiah 29:11-13, for I know the plans I have for you, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. God has plans for all of us at wala siyang inisip na anumang bagay kundi kapayapaan, hindi kasamaan. Then ye shall call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. And ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart. When you decide the things of God, when you decide to follow God's will, when you decide to do what is right, you will find Him, you will know His will, and you will be on the right path. So how do we discern? How are we able to know God's will? Tandaan niyo mga kapatid, God's will for us will always be good, pleasing, perfect. Pagka ninais mong gawin ang kalooban ng Diyos, meaning you prefer to align yourself with Him. And when you do that, God is aligning Himself to us. Hindi yung ikaw ba, boss? Wika mo, gusto mo sumunod sa kalooban ng Diyos, pero ikaw pa rin masusunod. Wala akong ganun. Subukan mo kontrahin ang gusto ng boss mo. You will receive your last paycheck. Nung biyara, yung mga tao, hindi naman siya boss, marunong pa siya sa boss. Lalo sa Diyos. Hindi pwede sabihin mo, gusto mo lang susundin ng Panginoon sa selected o maging selective ka, no? If you decided to obey Him or know His will, submit to His will fully. Proverbs 19:21. May maraming kata sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon siyang tatayo. Kahit ano isipin nyo, whether you decided not to obey Him, laging mananatili ang sa Panginoon. So, we should allow God to transform us into the person God wants Him to be by changing the way we think. Mag-isip ka na ng katinoan. Magpasakop ka na sa kalooban ng Diyos. Mapapanutulakan mo. Huwag na matagal sa ulo. Romans 12:2, at huwag kayong umayon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pagmamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kayaya, at lubos na kalooban ng Diyos. Mga kapatid, when you align yourself with God and pinagbago mo ngayong pag-iisip away sa sanglibutan, you will know what is good, pleasing, and acceptable will of God. So, worldliness would pollute our minds. Bagay na hindi sa Diyos,
Pinayagan mong kontrolin ka, bagay na hindi nakakaluwalhati sa Diyos, pinayagan mong pakialaman ng buhay mo, you are polluting your life. You would allow that thing to take you away from Diyos. So let us align our minds with God. Yung ating puso, iayon nyo sa gusto ng Diyos. Pangalawang bagay, read your Bible. Read your Bible. Pray. Ang Bible po ay naglalaman ng lahat ng mga bagay na dapat nating malaman, instructions para matuntun natin ang kalooban ng Diyos. When we pray, we tell God our plans. Kano kalooban mo, kung ano nasa loob mo. And God knows your heart. But when you read the Bible, God reveals His plan. So pag yung plano nyo kumukonto sa Kanya, itsipero niya na yung plano nyo. Isunod na natin yung plano ng Diyos. Wala nang pero-pero, kesyo-kesyo. Pag yung plano natin, alam natin kumukonto sa gusto ng Diyos, scratch niyo na yun. Sundin nyo na kagad ang kalooban ng Diyos. 2 Timothy 3:16 to 17, all scriptures ay nakinasihan ng Diyos, mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos, that us, tayo ay maging sakdal, turuang mabuti, lubos sa lahat ng gawang mabuti. So, when you read the Bible, God is instructing us ng maraming bagay. So, the Bible would help us realize what is wrong, what is wicked. God, through His Word, will direct us, will correct us, and teach us to do what is right. God uses the Bible to prepare us and to equip us unto every good work. Every good work. Hindi yung hindi lang nasunod gusto mo, nagwawala ka na. Tandaan nyo, hindi lahat ng gusto natin pwede mangyari o maisa sa katuparan, kundi kalooban ng Diyos. At huwag natin ipilit dahil hindi magiging maganda bunga. James 5:16, magpahayagan kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan, ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. So when you align yourself with God's will, you will pray for others. You will be selfless. You will think of what God wants you to do for others, to lift up others. Pagka wala ka nang ginawa, kundi tatanggapin ko, ano ang magiging pakinabang ko dito, ano magiging purbetsyo ko rito, maghintay ka. Hanggang doon ka na lang, wala kang mararating. But when you start to decide, Lord, what you want me to do para sa aking kapwa, sa church, sa gawain, what you want me to do sa aking mga kasama sa trabaho, what would you like me to do for my family? If you think of doing good for others outside yourself, you are aligning yourself with God. So let's pray for one another, that God would reveal His will sa ating lahat. Of course, how can we do that? How can we know God's will? Seek counsel of godly people. Humingi ng payo, makikinig sa sinasabi. Huwag yung nakakontra kagad tayo. Humingi tayo ng payo sa mga mapagkakatiwalaan, mga matitinong mga tao. Proverbs 11:14, kung saan ang walang pantas na pamamahala ang bayan ay nababagsak, ngunit sa karamihan ng mga tagapayo may kagalingan. Matuto tayong makinig sa payo. Walang may monopolyo ng karunungan, Diyos lang. Kailangan natin ng payo. At pag tayo nakinig sa payo ng matitinong tao, may kagalingan. Proverbs 15:22, kung saan walang payo ay nagugulo ang panukala, ngunit sa karamihan ng tagapayo, natatatag. Learn to seek advice. Stay learner. Wala tayong katapusan sa pag-aaral. Makinig tayo. So it is best to consult life coaches na mga lingkod ng Diyos, mga maka-Diyos na tunay na mga pinuno, mga kaibigan, mahal sa buhay, before making decisions. Big word, pray.
before anything else. Bago kayo gumana anumang pasya. Proverbs 19:20, makinig ka ng payo at tumanggap ka ng turo upang ikaw ay maging pantas sa iyong huling wakas. So get all the advice, get all the instructions you can, so you will be wise the rest of your life. At makita niyo ang paa niyo nakatuntong pa rin sa lupa. Hindi meron lang kayong konting tagumpay para tayo ng pabo, nakataas ka agad ang mga pakpak. No. The more God gives you success, it should brought you humility, into humility. Si Paul, on the way to Damascus, paperwisyo niya ang mga tao, mga Kristiyano, then the Lord spoke to him, the Lord just talagang hinadlangan siya sa kanyang plano, at doon, tinarato siya ng Diyos ng dapat, and then nakabinsi siya na it was Jesus Christ. Sabi niya, Lord, what do you want me to do? Andun ang kababaan ng loob niya. Andun ang humility niya. Nilunok niya ang kanyang pride. Lord, ano gusto mong gawin ko? And when we do that, guidance is promised. Acts 9:6, sabi ng Diyos kay Saul, bangon ka, go into the city, and it shall be told thee what must thou do. Bangon ka, tayo ka, punta ka sa bayang iyon, sasabihin ko sa iyo, at malalaman ko ano dapat mong gawin. So, wala nang higit pa sa sinasabi ng Diyos na nasa Biblia. Wala nang mas pinaka-the best na payo kundi sinabi ng Panginoong Diyos. So to tell him what to do and to know what he should do, sundin natin ang sinasabi ng Diyos. Psalm 37:23, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Psalm 32:8, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. Ito pa maganda. I will guide thee with mine eye. Tingnan nyo, no? Pag sinunod nyo sinasabi ng Diyos, God is guiding you with His eye. Nakatingin sa sayo. Tinitingnan niya lahat ng galaw mo. At nakabantay siya mabuti sa iyo. Hindi para hanapan ka ng butas, kundi to guide you all the way. Ang sarap nun, ano? Hindi kagaya ng ibang tao. Wala nang inabangan kundi ang mali mo. Wala nang inabangan kundi yung pagkakasala mo. Wala nang ginawa kundi bantayan ang sablay mong gagawin. No, God is not like that. God will keep His eye on you to keep you safe, to keep you protected. So, ang pangako ng Diyos is promise sa salita niya. He will always guide you with His eye. Tayo merong Ama sa langit who controls everything. Hindi kayo mapapahamak kung ipinagkakatiwala mo sa Diyos ang iyong layon. So we have the Savior beside us, directing our steps, and we have the Holy Spirit in us, and we have the Father above. Saan ka pa? E di sa Diyos ka na talaga dapat. But let me say this, para ituwid yung mga maling paniniwala ng tao sa kalooban ng Diyos. Saglit lang ito. Ang paniwala nila, God's will or God will give you a roadmap. Mga kapatid, God's will for you is not a roadmap. Ang kalooban ng Diyos sa ating lahat is to have a relationship with Him. I did, na ako'y maging Kristiyano, May 25, 1983. So God's will for you is for you to be saved. Maging anak ka ng Diyos. Magsisi ka ng kasalanan. Kilalanin mo si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas na katawan tao. Kilalanin mo siya bilang iyong Panginoon at sabihin mo sa Kanya, Panginoon, iligtas mo ako sa impyerno. Patawarin mo ko sa aking mga kasalanan. Pumasok ka sa aking buhay, maghari ka, pangunahan mo ko. And when you do that, you are now entering into a relationship with Him. Ikaw, anak niya, siya ay Ama sa langit. So if He became a believer, He will guide you each step of the way. And secondly, may mga tao na naniniwala na ang kalooban ng Diyos ay killjoy. Kaya ayaw nilang alamin, pag nalaman ko kalooban ng Diyos, tayo siguradong sira na buhay ko. Hindi ho, sira na buhay niyo, gusto nga niyo iayos ka eh. Gusto nga niyo idiretso ang buhay mo. Wasak nga yan eh, winasak na nga ng diablo eh. Pinayagan nga natin salaulain ng demonyo ang ating buhay. So know His will and He will direct you sa magandang buhay.
It's always the best for us. Pangatlong bagay, sabi ng iba, ay, ang kalooban naman ng Diyos, pinaalam lang niya sa ilang tao. Some believe God has His will for some person, ministers or pastors, hindi sa ordinary tao. Malaking pagkakamali po yun. Jeremiah 33 verse 3, call upon me and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. God has a particular plan and will sa bawat isa sa atin, sa ating buhay. And fourthly, maling paniniwala nila that God is hiding His will. Hindi, talaga lang ayaw nyo malaman. God will not hide His will from us. He wants to reveal His will. He wants to reveal Himself to you. Nagkatawang tao nga siya, ano yun? Para wala lang? Hindi ho. He does not hide and He will never hide His will. In the truest sense of the word, God's will is available. Huwag niyo lang siyang tanggihan. So, God's will always be made known. So, eto na huli. For us to know God's will, it will be known or revealed through some supernaturals or miracles. Noon, God speaks through a vision. Ngayon, through a dream, vision, or audible voice. Kasi hindi pa kompleto Bible. Pero ngayong ating panahon, we have the Old and New Testament Bible. It's all revealed in the Bible. Basahin niyo salita ng Diyos. Basahin ang Biblia and you will know God's will. Secondly, not only through supernatural, secondly, through the scripture itself. Ang Biblia, ang kalooban niya, nakasulat dito, basahin niyo lang, makapag-unawan kayo sa Panginoon, and you will find His will. Spirit of God, pangungunahan din tayo. Acts 9:17, Saul was filled with the Holy Spirit at alam niyang pinungunahan siya ng Espiritu Santo. Acts 9:20, nangaral si Paul nung siya naging Christian na si Kristo ang anak ng Diyos. At saan niya nakuha yung ganong kaso, ganong usap, ganong way of life? By knowing His will. Dati, kinakalaban niya si Kristo nung maging mananampalataya, pinangangalandakan na niya na si Kristo ang pag-asa. And also, through the saints of God, you will know God's will sometimes through the man of God, through people, through Christians, gagamitin niya para malaman mo, to guide you. Si Paul, he was guided by Ananias sa utos ng Diyos. Na sinabihan siya, you are chosen vessel para sa Panginoon. Acts 9:15. And when God is speaking sa inyo tungkol sa isang bagay, huwag niyong di papakinggan. At panguli, He will reveal Himself, His will through situations, mga circumstances. God opens the door, He closes the doors. Minsan yung mga coincidence sa ating buhay ay mga paraan pala ng Diyos para gabayan tayo. So, the way to know the will of God for the rest of your life is to do the will of God right now. Ano yung kalooban ng Diyos na gusto niyang gawin nyo? Yung alam nyong nais ng Diyos ipagawa sa inyo. Ngayon, ano yung gusto ng Diyos na ipagawa sa inyo na alam nyo? Do it. When you start doing God's will, His will, you knew. Gawin nyo na kagad ngayon. Sundin nyo na kagad ngayon. And then He will reveal to you unti-unti. Tulad ni Paul, when you asked Him, Lord, what you want me to do? He was willing. And be willing. Isaiah 30, verse 21. Sabi ng Bible, this is the way, walk ye in it. As you do the known will of God ngayon, He will reveal to you His succeeding will. And when you know His will, sabi ng Bible, this is the way, walk ye in it. Okay, lilihis. Okay, boss. Siya boss. Kasi malaman ang kalaban ng Diyos, siya ang boss. Siya sundin nyo. At hindi kami sisisi, mga kapatid. Patuloy natin ipag-pray ang ating mga kapatid na nasa 240, Patrolman Tyrone Espinosa, Patrolman Reginald de la Cruz, Patrolman Francis Legardo, Police Staff Sergeant Adio Burgess, Police Master Sergeant Fernando Datig,
Police Master Sergeant Rudolph Ramos, Police Master Sergeant Ryan Garcia. Panalangin din po natin yung aming Assistant Squad Leader na si Police Senior Master Sergeant Will Ray Guillermo, and of course sa aming Squad Leader na si Police Executive Master Sergeant Sir Joseph Aquino. May God bless us all, and may God keep you safe. Until next time, again sabi ng Bible, when you His will, walk ye in it. Salamat po.